Ano ang naging dahilan ng pagbura ng post ni Nico Natividad patungkol nga kay Vice Ganda at Miles Ocampo? Malaki ang pasasalamat sa Tito Vic and Joey at Eat Bulaga. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya, pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat! Sa mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Lunes, June 10. At pag-usapan muna natin si Legit Dabarkad's Miles Ocampo. So, noong Sabado nga ay bongga ang opening number ng Eat Bulaga dahil inalay nila kay Miles Ocampo ang episode nila na tinawag na National Padjak Day. Dahil magsisimula na po ito ngayong araw po mga kaparokya. Bukod dyan ay ang cast ng bagong serye ni Miles Ocampo ang naglaro sa Gimme 5. So talagang espesyal si Miles Ocampo sa Eat Bulaga. Dahil grabe ang suporta ng longest running noontime show sa paparating na serye ng Knock Knock Queen at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng mga kasama niya sa trabaho, kung kaya't bukod sa APT at TV5 na pinasalamatan niya ay hindi niya nakalimutan at luha ang sinabi na kung walang Eat Bulaga, walang Knock Knock Queen at Padjak Queen. Kaya malaking pasasalamat sa TVJ and Legit Dabarkads. Deserve ni Miles Ocampo ang magkaroon ng proyekto at alaga at mahal siya ng TV5. Dahil bukod sa Eat Bulaga ay may imagination na siya at ngayon nga po ay Padjak Princess. So isang linggo or araw-araw po na makikita si Miles Ocampo sa TV5. Sabi nga ni Miles Ocampo, basta hindi tatamaan ang Eat Bulaga ay go siya sa project. Dahil mahalaga din kay Miles Ocampo ang Eat Bulaga, kung kaya ganyan din ang suporta ng mga kasama niya sa trabaho at mga legit Dabarkads. Yet stable job ang Eat Bulaga. So ngayon na po magsisimula ang Padjak Princess before Eat Bulaga. Samantala muling nag-post si Nico Natividad sa kanyang social media account at matapang niyang sinabi ang patungkol nga sa deleted post niya kamakailan lang. Sabi niya, "For the last time na magsasalita ako tungkol sa nakaraan kong post. Unang-una sa lahat, hindi ako nagsisisi na nagsalita ako ng sarili kong saloobin. Hindi ako nagsisisi na ipagtanggol ang ibang tao. Nababasa ko mga komento nyo sa akin at gusto nyo ay mawalan ako ng trabaho dahil lang sa naglabas ako ng sarili kong saloobin. Na alam ko naman na posibleng mangyari. Kung ikukwento ko ba mga pinagdaanan ko at iniyak ko sa kanila, magbabago ba tingin nyo sa akin? Pero hindi naman yon ang intensyon ko na kumuha ng simpatya o makisali lang sa gulo. Naglabas ako ng saloobin ko dahil baka sakaling makatulong na may maayos o mabago na sitwasyon. Kasi ganun naman ang pamilya at kaibigan. Tatapikin kapag alam mong sumusobra o medyo nagkakamali na. Hindi po ako naghahanap ng kaaway. Ang pagkabura po ng post ko ay management decision. Tunay at bukas sa isip ko at puso ko ang sinabi ko at payapa ang aking kalooban. So para sa akin mga kaparokya, matapang si Nico Natividad sa pagsasabi ng dahilan kung bakit siya nag-post ng ganon. Minsan talaga sa buhay kailangan may pumagitna sa di nagkakaunawaan nang sa ganon ay humupa ang di pagkakaintindihan. Maliman ang pamamaraan ni Nico Natividad sa pagbibigay niya ng mensahe dahil idinaan niya sa social media. Ang mahalaga lang sa kanya ay naglabas siya ng nararamdaman niya at hindi niya ito pinagsisihan. Dahil tulad ng sinabi niya, ramdam niya ang pakiramdam ng taong napapahiya. Maybe there's something wrong with them, Nico and Vice Ganda. Kung kaya idinaan sa social media ang saloobin niya, hindi sa personal. At base sa post nito na kung ikukwento niya daw ba yung pinagdaanan at iniyak niya sa kanila. Well mga kaparokya, hindi natin alam kung sinong tinutukoy ni Nico Natividad na kanila. Maybe the host? Well, may point din naman si Nico Natividad dahil wala din naman talagang mababago. Magiging masama pa din ang tingin sa kanya ng mga taong sumusuporta kay Vice Ganda. Pero sa totoo lang, nakakabilib talaga mga kaparokya ang ginawa ni Nico Natividad. Matapang siya mga kaparokya. Knowing naman na close ang dalawa back then. Dahil kahit na ang kapalit ng pag-post niya patungkol nga kay Vice Ganda ay kawalan ng trabaho, ay minabuti niyang gawin pa din. Vice has a power in ABS-CBN at aminin man natin o hindi, siya ang muka ng ABS-CBN. At bilang respeto ay minabuti niya na lang
na burahin. Again, malaya tayong maghayag o ihayag ang nasa sa loobin natin. Tulad ni Vice Ganda, malaya siya at hindi niya pinagsisihan ang pag-retract ng apologize niya. May mga tao lang din talaga na sadyang hindi nakakaintindi ng sitwasyon para lang hilingin ang kawalan ng trabaho ng isang taong nagsasabi lang ng bagay na nararamdaman niya. Maybe some of you will agree or maybe not, but for me, as a main host or a leader of an organization, dapat pa din humingi ng apologize kahit pa sabihin natin na sa palagay natin ay tama tayo or mali tayo. A simple public apology ay magiging okay na ang lahat. People will forget what they did at wala na sanang malaking issue tulad nito kung hindi binawi ni Vice Ganda yung apologize niya sa taong tingin ng nakararami ay napahamak niya. Well, hangad natin na magkaayos-ayos ang lahat. Kay Axel, kay Christine, kay Nico Natividad at Vice Ganda. Dahil in the end, nasa iisang industriya lang sila.